Inantay ko muna yung yung press release ng AFP tungkol doon sa labanan doon sa Castañeda. Alfonso Castañeda. Barangay Marikit yun eh. Nueva Vizcaya. Yung labanan na nangyari doon sa pagitan ng MPA Kuno at saka mga AFP. Kaya bago ko ipahayag itong mga bagay na ito. Ayan, lumabas na nga na sinasabi nila nagkaroon ng labanan ng kwan doon. MPA at saka kwan hot pursuit operation. Nagmula yan doon sa Baler, Maria. Pagkatapos doon. Pero iba talaga ang kwan yan. Hindi totoo yan. Inamin, ito ang kwan inamin ng AFP na mayroong ng hot pursuit kuno. Ngunit may mga taong pinabulaanan ito eh. At ang kanilang ipinahayag, ito ay peking enkwentro sa bayang Alfonso Castañeda. Yan. Bakit ganun ang ginagawa nila? Linuloko lang nila ang tao. Tama yung sabi ng isang provincial commander eh, na sinasayang lang ninyo ang mga bala. Pagkatapos ang nadadali ninyo yung kapwa nyo military. Kasi yung mga gumaganap na MPA ngayon ay yung mga intel dyan sa Castañeda. Kaya dyan sila. Sangayon sa aking source, walang habas ang pagbagsak ng mga bomba at pagpapaputok ng AFP sa bayan ng Alfonso Castañeda sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 1:45 ng umaga ng madaling araw. 8 beses o mahigit pang ginawang pagbubomba habang sunod-sunod naman ang pagpapaputok ng dalawang attack helicopter na may kasama pang drone. Hindi ba yung mga helicopter na yan, yung ang sinabi kong sinakyan ni Noel Dulay? Pagkatapos nagbabagsak sila ng military doon sa bayan ng Baler at saka Aurora. Kaya natakot ang mga mamamayan. Pero yan palabas lang yan. Walang labanan na nangyari. Palabas lang ito ayon sa source ko ng AFP upang muling imilitarize ang lugar para magbigay daan sa mas mabilis na pagpapatupad at mapangwasak na kalikasan at mga proyekto ng Estado. Ano bang proyekto nito? Di yung hinahanap nila yung kayamanan sa ilalim ng lupa. Na pag-iinitan nila yung lugar ng kasama ko dahil nandoon ako. Pero ang hindi nila alam, linilinis ko ang daan upang maibalik uli ang yaman ng yaman ng lupa at yaman ng dagat. At doon ko natagpuan yan. Kaya mga hukay doon mabababaw lang. Doon ko natagpuan yung mga sumpa nasa ilalim ng lupa. Kaya mahirap hanapin yan. Kung hindi ko pa nakita yung asugi na nagkukorting tao, hindi ko pa malalaman ang lugar na yan kung saan kami naghahanap. Talagang mahigpit ang pagkakatago nila upang ang kasamaan magpatuloy magpahanggang ngayon. Hanggang sa araw na ito. Ang nangyari, nung matagpuan ko, unti-unti na nagkaroon ng liwanag. Unti-unti na nalilinis. At ang ginagamit nga ng mga putang ina mga yan, yung mga igorot na napunta dyan sa Aurora. Hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan dyan, may mga hawak na galing. Paano na ngayon, yung mga matitikas ninyong lalaki, kayong mga nasa igorot dyan sa lugar ng Maria Aurora, yung matitikas ninyong lalaki, nasaan na ngayon, di ba, nangamatayan na. Ngayon, kabilang na dito yung APECO. Yung ibig sabihin ng APECO, yung Aurora Pacific Economic Zone Freeport and Freeport Authority. Ito yung sa Barangay Esteves.
Kasiguran, Aurora. Ang project ay pinungungunahan ng magkapatid na sabihin ko, magnanakaw na rin. Edgardo at Bella Angara. Totoo yan sinasabi ko. At ito, ang nakipaglaban dito ay yung mga nitibo doon. At saka mga mamamayan dyan sa Barangay Esteves. Kaya naglakad nga sila hanggang Maynila, pumunta sa opisina ng DNR. Ilang araw silang naglakad. Tuloy-tuloy sa gabi nagpapahinga, sa araw lakad na naman. Ganyan ang ginawa nila. Pero yung mga putang ina mga politiko na yan, lalo ka na putang ina kasani ka, gago ka. Tignan ko lang ang galing mo. Dahil yan, patay na yung ama mo. Mas ewan ko yan si Bella, patay na rin. Ang Alfonso Castañeda ay isang bayan na kahiwalay sa Nueva Vizcaya at katabing bayan ng Aurora Province. Tiyak na palilitawin na naman ng AFP ang bahagi ng kanilang hot pursuit at civilian tip. Kaya nga sabi ko, kung totoong may kwan, yung civilian ang magkukwan yan, magsasabi. Hindi kasinungalingan ito. Ang AFP ay naglulubid ng buhangin. Di gumagawa ng kasinungalingan. Hindi ka na nahiya, browner ka o putang ina ka. Sinasabi ko, kaya wala kang aangal Wala kang angal. Minumura kita pero hindi mo ko kaya, maski na ikaw Marvin. Minumura ko kayong mga namumuno sa military, sa mga katulisan. Wala kayong magawa sa akin. Upang itulak ang Pilipinas sa interes ng mga dayuhan. Putang ina nyo. Putang ina niya. Makapili kayo. Sa halip na ipagtanggol ang bayan, kayo pa nagtutulak upang maging nagtutulak ng interes ng mga dayuhan, yung mga putang inang mga Amerikano na yan, at yung mga nagaharing mga politiko sa bayang banal. Kaya nga sabi ko, Browner, ikaw Marvin, maku-court martial kayo. Tandaan mo yan. Hindi ako papayag na hindi kayo ma-court martial. Tignan ko lang ang galing nyo. Ang pakay ng AFP ay maghasik ng lagim upang takutin ang bayan. Gaya ng ama ni Sani Angara. Ibig sirain ng kalikasan. Kaya nga, nagkukan doon Hindi nila alam yung talagang pakay ko. Doon ko natagpuan niyang kwan dahil nga doon sa sinasabi kong asugi, nagkukurtin tao, kaya diyan ako naghanap ng mga sumpa. Ito naman, akala nila kayamanan. Palibasa mga dupang. At yun, ang ginagawa nila, binuboring nila yung lupa doon. Diyan sa kwan na yan, patungo doon. Kaya sila nagpapaputok para hindi marinig yung mga pagboboring doon. Dahil kumukuan na Kaya itong DNR na ito ng Aurora, at saka yung putang inang tourism na yan, pinangunguna ng animal na dulay na yan, yung putang inang dulay na yan, o putang ina mo dulay ka. Tignan ko lang ang galing mo ngayon, kung saan ka pupulutin sa akin. Sinasabi ko na lang. Dahil sa ilalim ng kabundukan, hinahanap nila yung ibinilin ng putang inang diktador na Marcos na magnanakaw ng war damage kay Colonel Dulay. Wala naman alam si Dulay Basta sinabi niya, bantayan mo yan. Paano mo yan lugar na yan? Wala naman binanggit na lugar sa kanya. Anong ginawa nila kay Dulay? Nung ayaw niya ipahayag yun, dahil talaga naman wala siyang alam. Di ang ginawa, kinulong siya. Nung pinipilit na talaga siya, pagkaraan ilang taon, baka sakaling sumuko, aminin niya na meron talaga. Wala naman talaga Anong aminin niya? Naniwala itong mga putang ng mga Ramos, itong mga putang ng Enrile, mga kwan na ito.
Oh, na meron talagang nakabon, eh wala naman. Kaya ang nangyari, pinatay siya. Oh, kasi ang paraan ng pagkuhan niya, palalabasin nila na may sekreto yan na kuhanan ko yung sinabi ng kaibigan ko na ang pagkamatay ng isang general na yon, kinamayan lang siya ni Templo, General Templo. Oh, yung may sing-sing siya. Pero yun, may nakakawan na may nakausling konting kuan na pag diniinan yung kamay, magkakaroon ng sugat, lalabas yung cyanide. Konting dosage lang ng cyanide, lalabas diyan. Nagkaroon ng diferensya ang puso mo. Yan ang totoo niyan. Yan ang, kaya ako maingat ako sa mga ganyan, yung pagkikipagkamay. Hindi ako basta-basta nakikipagkamay, tinitignan ko muna yung kamay, kung may singsing, kung walang singsing, hindi mo ako mapapakon na kakamayan ko ang isang tao. Yan ang tandaan ninyo. At mula naman sa ibang source, ang naghahanap ng kayamanan ay isang composite. Ang composite kasi, iba-ibang ay ng kanyan. Kumbaga sa military, nagmula yan sa iba't ibang sangay ng military. Gaya yung pagkamatay ni Aquino. Kaya walang mapagbintangan dahil composite na hindi magkakilala Oh. Na pinangunguhanan ng Japan International Cooperation Agency, JICA. Oh, yan ang nangyari dyan. Yan JICA na yan, ganyan din ang ginawa noon nung panahon ni Erap doon sa Aurora. Kung tawagin yung kuwan na yan, ayad. Pero hindi naman kuwan yan dahil bantad ng mga Amerikano yung ayad na yan Sila naguhukay sa pangunguna nitong si kuwan yan si Pedro Lim. Pero yan ang kuwan yan, ang tunay niyang pangalan ay Captain Nakamura. Pero yan, pinangalanan nung panahon ni Ramos, pinangalanan nila ng Teroka. Diyan sa nakabase yan doon sa hindi Dingalan kundi Dilasag. Bandaro Dilasag, Aurora, bandaroon ng kuan, bandaroon ng kasiguran. Ngayon, kasabwat din ng inchik dyan dahil ang namili ng lupa doon sa malapit doon sa kasama ko ay itong inchik din ito Oh, inchik ito. Ngayon, dahil hindi nila makuan, kaya nga ipinost ko yung sulat ko, yung kuan ng CIA na yun na nga yung sinabi niya tungkol sa akin, natutuo daw ako. Dahil alam ko wala silang makukuha doon kahit na ngayon. Kasi double purpose yan Itong Pogo, palalabasin nila ito na masama. Ngayon, upang kung wawalain na itong Pogo, pipirmahan ni Marcos kuno na ibaban na ang Pogo. Pero dyan nila ilalagay yung operation nila, dyan sa binutas nila dyan. Kaya nangyayari niya talagang napakabigat Marami na nakuha yung ayad doon sa kuan. Pero mga 10 tonelada, kuan, kuminsan isang mga 2 kuan, pero malaking halaga na rin yun. Yan ang kuan ng ayad. Pero hindi ayad yun, hindi European. Kundi nagkukuan ng mga Italian din sila, yung mga napupunta doon. Pagkatapos sasabihin nung isang kuan, Kastila siya. Ngayon, tinanong ko siya. Dahil lang nagtanong siya sa akin kung magkano halaga ng jeep sabi ko mga 320,000. Mahal kanya. Wala tayong magagawa yan ang bentahan nila Pagkatapos, sabi ko sa kanila, tiga saan kaya? Kasi English yung usapan namin Sabi niya, Spain daw siya.
mga Espanyol. Tinignan ko siya. Sabi ko, paano ka ang mga Kastila, hindi masyadong sanay sa magsalita ng English. Ako, paano mo sasabing Kastila ka? Bigla na silang umiwas sa akin. Alam ko mga Amerikano yun Marami dyan. Lalo na yung mga Mormons o yung mga Jehovah's Witness, matatakaw yan sa treasure. Sabi ko sa inyo totoo. Ginagamit ng Amerika yung mga religion na yan upang linlangin kayo. Yung makikita mo yung mga Mormons, may bag dito. Pero yan nagkukuan yan. Tinitignan nila kung may kuan dyan Basta kuan, may mararamdaman nila, tutunog ng konti yun, ng kuan yun nasa bag nila na scanner kung meron treasure. Kaya yun, pipilitin nila yung kuan ng mga tao doon, kung wari, mga bubula-bulahin, pagkatapos, kung wari, para makakuan sila doon sa lugar na yan. Kaya laging naglalakad yan. Kasi itong Pilipinas, pag ikaw nasa taas pag ikaw nasa eroplano at natatanaw mo na yung baba, maski lalo na kung gabi, wala kang makikita kundi puro kulay dilaw, nagliliwanag ang bayan na ito. Yan ang isang hindi pa ninyo nalalaman. Kaya yan, ganyan na lang kalaki ang interest ng mga putangin ng mga inchik na yan at saka mga Amerikano na nga yan. Pagkatapos itong military, yung sinasabi ko, ang mga kanyan, private army ng mga Marcos. Dahil ang gusto siguro ni Browner at saka yan si Marvin, mabatuhan sila ng Marcos Gold. At yan naman, kasabwat nila ang DNR. Kasi talagang magulo Ang DNR noon, noong 2018, bago mag 2018 yun, may nagpalabas sila ng kung na binibenta nila yung ancestral domain ng mga Ilongot. Ang area niya ay 110,000 hectares. Yan ang mabuti nga. Huli na nung mamili yung mga inchik Kaya walang nakakuan yan Yan, nakita ko yan. Yung kuan nila na meron silang dokumento na pinakakalat na ibinibenta nila yung ancestral. Ganyan kaswapang yung mga putang ng mga Anggara na yan at saka mga DNR dyan sa Aurora. Putang ina nyo, lahat kayong mananagot ngayon. Kaya ikaw, kuan, namuno doon sa pagtatanim doon ng kuan, mantaki mo, nakataniman nyo, bubunutin nila. Pagkatapos tataniman daw nila ng prutas. O saan ka naman nakakita ng ganon? Kung DNR ka, hayaan mo na yung nakatanim. Kung hindi masama, talaga masama ang pakay ninyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kayong mga DNR dyan. Sa tourism naman, kung wari yung 3 layers naman, kung bumaba pa yung helicopter, kung talagang naghahanap, kung talagang MP yung hinahanap yung helicopter bababa ng gano'n na papunta sa 3 layers na halos kasing taas na lang ng bahay. Babat-batang kayo noon. Sinasabi ko na lang. Kaya napakahirap niyan. Sinasabi ko, yung binibenta Ang mga inchik kasi, laging binibigyan ng importansya itong mga putangin ng mga DNR na ito halos lahat ng pungko ng gobyerno, binibigyan nila importansya. Kaya nga sabi ko kay Dulay, malayo ang aabutin tong kaso na ito. Humanda ka na ngayon, Dulay. Dahil ako, kumikilos na ako ng husto para panahon ko naman upang gumanti na. Kasi dati defensive lang ako Laging ang tirada ko, yung mga lang, yung mga kapangyarihan lang ng mga igorot, yung mga may anting-anting, yung mga nanganganyaw. Yan ang mga kinukuha ko lang noon. Ang operasyon ng pagbuburing ay pinamahalaan ng isang Italiano. Ang pangalan niya ay Hector Rossi. Ngayon, itong Italia, diyan naglagi yung anak ni Marcos.
sabihin ko sa inyo totoo, yung tunay na anak ni Marcos, hindi yung kumandidato diyan naglagi, wala sa Macau, wala sa China, nandiyan naglagi. Pero yung espiritu ng kanyang ama, madalas yan doon sa Papua New Guinea. Kaya marami pa kayong hindi kasi alam eh. Ngayon, ang ginawa niyan, kaya nabababoy ang constitution natin, nabababoy itong Bayang Banal. Dahil ang ginawa ng putang inang Marcos na yan, BBM na yan. Yung kumandidato, isinwitch nila, yung kumandidato, baka pinatay na nila. Kung hari dinala sa ibang bansa, kaya doon na pinatay. Kaya ito si Lisa, nagwawalang yana. Pinakikita talaga niya kung anong, ikaw ba naman, may pinag-aralan ka. Ang pamilya niyo ay isa sa mga kagalang-galang kuno. Pagkatapos sisirain mo lang, hindi ganon. Ang gumagawa niyan, binablackmail nila si Lisa. Yan ang totoo niyan. Binablackmail nila si Lisa upang masunod ang kagustuhan ng mga dayuhan na Amerikano in-check, yung putangin ng Marcos na yan. Hindi naman niya tunay na asawa yan eh. Padiin-in ninyo ngayon yung kwan. Padiin-in ninyo yung Marcos ngayon na tumatayong panggulo. Bakit walang kibo ang mga kwan? Ako lang nagbabalita nito na hindi yan ang kumandidato. Maraming palatandaan na makikita dyan. Pero ito mga vlogger, mainstream media, mga troll, lahat yan. Mga bayaran yan. Kung wari nag-aaway-away lang yan. Dahil kung totoong kalaban niya si Duterte, dapat yan, ikinuanan niya sa ICC. Hindi magawa ni Marcos yan. Dahil nga marami malalantad, maski na si Kibuloy, hindi rin maikukuan yan. Dahil yung mga pinagpatayo ng mga arena ng Kibuloy at saka yung arena ng INC ay nanggaling din sa kayamanan na mahirap. Kaya yan, hindi sila kikibuon yan. Kaya yan, kung away-away lang, pinagpapaniwalaan ninyo yan, sinasabi ko na nga. Huwag ninyo pagpapaniwalaan yan. Ngayon, nasa sa inyo yan. Ngayon, huwag kayong lalapit sa akin. Sinasabi ko na lang. Dahil, nung ako ipinapahayag ko yan, walang maniwala sa akin pagkatapos pag nandyan na, at saka kayo lalapit, nako. Ewan ko lang. Kasi yung maaaring magkaroon ng bahayan. Dahil yung pagboboring mula doon sa Pantabangan, dumaan malapit diyan sa catch basin ng Kanile. Yung malaking tubig diyan, no? Kasi yan, tinambakan lang yan. Yan ang pinakamahinang parte ng Pantabangan Dam. Dahil yung catch basin na yan, diyan nakakuan yan. Kung titignan mo sa kabila, napakalalim. Titignan mo dito, mataas ang tubig. Yan ang humaharang lang dyan. Ngayon, pag nangyari yan, lumindol. Dahil yan, ginagawa ko ng paraan yan upang mangyari yan eh. Para wala na sila magamit na dyan sa panlilin lang ng bayan eh. Kaya yan ang dyan. Yung binuboring nila dyan, hinahanap nila yung itinuro kay Dulay. Kuno, pero walang alam si Dulay tungkol yan. Hindi totoo yan. Ngayon, kung mapuno ng tubig yan, at lumindol, magkaroon ng mababaha uli ang Maria at saka Baler. Dalandaan yan eh. Maria eh. Dahil dito sa ang tuloy niyan, dito sa may mga ilog-ilog dyan eh. Na Pakugaw eh. Pagkatapos tuloy ng tuloy ng Dipakulaw, tuloy ng Maria de Pakulaw pagkatapos sa malaking tubig yan. Dalawang catch basin yan na ikinuan nila. Mabuti nga kung nandoon yung mga putang ng mga Amerikano at mga at malunod doon, ang tuwa ko lang. Kaya yan, yung nangyaring ganyan ay nangyari din noon doon sa doon sa Umiray at saka doon sa
umiray diyan sa Dinggalan hanggang sa General Nakar. Kasi, nung nagkaroon ng baha dyan, na mahigit na 5,000 namatay eh. Oh. Kasi ang pakay ni Ramos dyan noon ay i-boring ang kwan, ang sabi nila, ang katwiran nila, dadalhin ng tubig papuntang Angat Dam. Dahil nang kinakapos ng tubig ang Angat Dam eh. Kaya dyan pararaanin. Pero hindi naman dumaan sa Umiray. Kasi Umiray ito eh. Umiray, ito General Nakar. Umiray, General Nakar ito. Ito yung galing Kasiknan. Ang daan nito dito sa Aurora. Oh, may gumanon. Lampas. Ngayon, nagkaroon ng malaking bagyo. Nung magkaroon ng malaking bagyo, mapupuno na yung tubig ng kailangan magpawala na sila ng tubig. Dahil kung hindi, babagsak ang dam. Kaya ang ginawa, pumasok ang tubig dito sa tunnel na ito, papuntang Umiray. Pagdating sa dulo, maraming sukal, wala na matakbuhan ng kwan, at saka kwan, nandun na lahat. Mabigat ang tubig, naganap ng butas yan. Kaya bumulwak yan sa taas. May narinig silang putok. Pagkatapos, bumulwak na yung tubig. Diyan, marami namatay dyan sa Dinggalan. Kwan. Kaya yung mga putang ina mga yan, walang kwan yan, walang awa yan. Basta masunod lang ang kagustuhan nila. Kaya yan, hindi nalalaman, hindi rin binalita ng mainstream media yan. Wala pa naman ng mga vlogger noon eh. Kaya ito mga mainstream media na ito, ewan ko lang kung anong magiging hanap buhay nyo sa bandang huli. Dahil kayo pa kasama sa mga isinumpa. Kayo mga vlogger. Oh, yan ang trinabaho ko ng trinabaho, kaya ako natagalan. Para, yung sabi ko, ako naman ang gaganti sa mga umahadlang ng kwan. Gaya ng sabi ko noon, na manood na kayo kung ano mangyayari sa China at saka sa Amerika. O ayun, sa katakawan nila sa tubig, hindi na nila malaman ang gagawin nila. Kaya, napakahirap kuhanin mo itong bayang banal, bababuyin mo. Itong putang inang Marcos na ito, talaga nababaliw na ito, nabubuwang na eh. Dahil kung paano mapapasakan nila yan ka. Kaya ang inuutosan niya, yan si Ryan Caliente. Inuutosan niya sa mga iba't ibang bansa upang makiusap na yung tungkol sa dami account ay pinaliliwanag, pero hindi siya pinaniniwalaan. Kaya parehang galit sa akin. Ito naman si Utabe, galit din sa akin dahil hindi ko tinanggap yung 7%. Sabi niya, sapat na daw sa akin yung 7%. Yan ang sabi ng babae na inutusan nila. Saan naman nila dadalhin yung 93%? Sa China? Sa Amerika? Samantalang mahirap na siyang may-ari, naghihirap? Hindi tama yun. Kaya yan, ang daming namatay noon doon. Talaga napakahirap yan nangyari na yan. Kaya yan, kaya nabababoy nga itong constitution natin dahil hindi naman yan ang tunay ang Pangulo eh. Pagkatapos nagraharing uri na dito yung mga politikong mga inchik, may mga maraming inchik na nasa pesto na katulad yun sa Catanduanes. Bakit hindi ayaw nilang ilahad yung mga vlogger na yan? Kinukuhan ko na. Kasi yung kwan na yan, yung mga dami account yan, ang nakaalam niya, si Gloria. Yan sinasabi ko, napakaliit na tao, pero ang laki na nakaw yan. Magnanakaw yan. Kaya nga pinakuha ni Diosdado Macapagal na maging economist yan dahil alam niya ang nangyari. Dahil magkapartido noon si Marcos at saka si Diosdado. Pero yan, palabas lang yan. Kaya nalaman niya yan. Kaya pinakuha niya ng BS economy itong putang inang magnanakaw na Gloria na ito. Mapag-aralan niya yan kung paano naman niya ang kinin. Kaya yan pugo dyan sa kwan na yan. Ang tumatanggap ng mga ninakaw na pera, kasi maraming pugo, ganyan ang kwan ng mga Marcos eh. Yung style ng Committee of 300, mga nakapangalan, mga kanyan, mga kumpanyang hindi na gumagana. Ngayon,
ipapangalan doon. Pero ang talagang tumatanggap ng pera dyan, dahil nalantad na yung sa casino noon, na receive ng RCBC, ay kawawa naman itong branch manager na ito. Imposible walang alam itong mga putang ng mga ito eh. Kaya nga nangyari, hindi siya lang naparusahan. Pero may compensation ito. Hindi walang compensation. Kung wari lang yan putang nakabilanggo mga ko, hindi totoo yan. Kaya yan, anong kwan yan, kailangan humanap sila ng paraan dahil yan sa mga dami account na yan. Kaya hindi ako muna nagsalita dahil mga may buhay pa noon yung mga kwan yan eh, mga signatory. Kasi magkamali ako, wala, kailangan mamatay muna silang lahat para alam kong gagawin ko. Oh. Ay ngayon patay na sila. Kaya 2018, mas kinabuhay pa si si Jack. Oh. Then pare nga ang tawag namin eh. Dahil yun na nga, inaalok noon pa. Inaalok na ako 1995, 98. Inaalok na ako ni Jack na doon ako sa British Isle. Oh, tiga-perma lang ng mga kayamanan. Pero hindi yan ang pinagagawa sa akin, kaya hindi ako pumayag. Kaya nung na yan, unti-unti na akong umiiskerda noon sa kanila. Hanggang sa tuluyan na akong hindi nagpakitan. Diyan nga ako nagtago sa Aurora. At ang unang pinakwan sa akin, yung mga kapangyarihan na pinawalaan ni Maria. At doon sa kasiguran, doon ko karamihan na kuha yan. At yan ang napunta din kay Jesus. Yung 3 B na yan. Pero yung 2 B nahuli ko kagad. Pero yung isa, yung bawhin, nahirapan ako doon. Dahil malakas ang kapangyarihan. Yung 3 B na may pakpak. Ngayon, nalalaman na ninyo. Kaya nga yan, linalahan ko na sa inyo upang magising na kayo. Kung ayaw nyo magising, bahala kayo sa buhay nyo. Yan ay sinasabi ko na lang. Tingnan mo, nakailang taon na si Marcos, so wala siyang makuha. Oh. Hindi kanila eh. Yan ang sinasabi ko, hindi kanila. Kaya yan ang kwan. Oh, sige na. Dahil yan, kwan, kasi gaya nangyari nung huling video nahirapan ako maka-upload eh. O, talagang gumamit na nga ako na ibang cellphone, talagang binabantayan nila ako. Kaya yan, kaya pinakita ko kung ano ang kung sino talaga ang may-ari ng nakapangalan. Hindi ko sinasabi ako may-ari dahil nakapangalan lang sa akin eh. O, kaya yung marami nang lumabas ng mga scammer diyan. O, pati yan deuterium, makala mo kung namamayag pag pinakita pa nila yung building nila. Deuterium Foundation. Puta nila yan. Wala akong kwan yan. Hindi ako kasali dyan. O, sige na.